Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Rowell Besa, Mark Justin Velasco, Ruel Castro, at Jake Javillanar. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2931. Bang! Tumama sa likod ni Vince ang tama ng bala. Sapat na ang kapangyarihan para lumipad si Vince. Pagkatapos, bumagsak siya sa salamin na sahig. Nabasag ang salamin, na nagsiwalat ng mga bitek na parang mga pokona. Nagkalat ang maliliit na bubog kung saan-saan. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Vince nang bumagsak ito sa lupa. Nakakatakot talaga ang ekspresyon niya. Masyadong masama si Jason. Kahit isang God of War na tulad ni Vince ay hindi nakita ang pagdating na iyon. Hindi pa patay si Vince, pero hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Tumalsik ang dugo sa kanyang sugat. Young Master York. Ang takot na mga gwardya ng York ay sumugod lahat kay Vince. Ikaw na masama, napakaraming ginawa ni Young Master para sa iyo, at ito ang igaganti mo sa kanya. Galit na bulalas ng isa sa mga guard. Ang ilan sa kanila ay mabilis na kumuha ng all-healing medicine. Ibigay mo ito kay Young Master. Dalhin niyo siya sa ospital ASAP. Ang buong lugar ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Hindi lamang ang mga York ng Hong Kong, maging ang mga turista ay naiwang tulala matapos masaksihan ang naturang tanawin. Hindi rin maproseso ng Knights Templar ang nangyari. Halatang sumisigaw si Jason sa pagiging foster brother niya kay Vince, pero bakit bigla niyang hinayla ang gatilyo? Baka nagkamali si Jason. Nilunok ni Vince ang Pildores na dala niya, at ang mapotla niyang mukha ay muling nagkaroon ng kulay. Itinulak niya sa tabi ang mga gwardya na nagsisisiksikan sa harapan niya bago sinamaan ng tingin si Jason. Ano ang ibig sabihin nito, Young Master Leo? Humalaklak si Harvey habang pinagmamasdan ng dalawang sinumpaang magkapatid na naghiwalay sa isa't isa. Agad siyang kumilos pagkatapos, sinenyasan ng iba na huwag makisali. Alinmang paraan, ito ay isang kapana-panabik na labanan. Bakit subukang pigilan ito? Umatras pa si Harvey kasama ang mga tauhan niya, para lang bigyan ng puwang ang magkapatid na ito. Kailangan mo bang magtanong? Malamig na tumawa si Jason at sinalubong ang tingin ni Vince. Sabi mo nagsumpaan tayong magkapatid. Akala ko nandito ako para tulungan kang umangat sa kapangyarihan. At anong nangyari pagkatapos noon? Nakipagsabuatan ka kay Harvey para ibagsak ako. Gusto mo talaga akong patayin, di ba? May sasabihin ako sa'yo, Vince. Kung gusto mo akong mamatay, pwede mo akong kalabanan ng diretsyo. Anong meron sa lahat ng masasamang trip na ito? Pinaglalaruan mo ba ako? Lalaki, humiwalay ka kay Vince ngayon din. How dare he try to kill me? Ano ang mangyayari sa Knights Templar kung mamamatay ako? Anong mangyayari sa Empire? Si Jason ay puno ng katotohanan. Bawat salitang binibitawan niya ay parang humihingi ng tulong, na parabang humihingi siya ng hustisya. Bukod kay Harvey, na handang hilingin sa isang tao na i-record ang lahat ay lubos na nabigla. Naturally, walang sino man ang mag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging ganito kawalang hiya. Alinmang paraan, nagbago ng panig si Jason sa isang iglap. Maging ang Knights Templar ay medyo nagulat. Ni hindi nila alam kung paano mag-react. Isang mahinang ugong ang umalangaw sa kanilang mga ulo habang pinapanood ang mga pangyayari. Kakampi pa nila si Vince, ngunit hindi nagtagal ay tumalikod si Jason kay Vince. Kahit na ang mapagpasyang grupo ng Knights Templar ay hindi alam kung ano ang gagawin sa oras na iyon. Ikaw na masama, tanga ka ba? Sa wakas ay nakabawi si Vince, at sinigawan ng galit si Jason. Ang bastos na Harvey na iyon ay hindi maglalakas loob na patayin ako. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Hindi mo ba nakikita na ginagamit kanya para sugpuin ako? Baliw ka ba, Jason? Maniniwala ka na lang ba sa mga sinasabi niya? Sabi mo pinapunta kita dito para makausap kita. Medyo nakakatawa iyon, sa tingin mo ba? Ikaw ang Diyos ng digmaan. Ganyan ka ba kadaling lokohin? Halos mag-ubo ng dugo si Vince sa gitna ng kanyang galit na gustong ilabas. Wala kang silbi, Jason.
Hindi ka taka-taka na pinaalis ka sa Hong Kong 6 na taon na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba makakagawa ka ng malakas na pagbabalik tulad nito? Nakakainis. Mangarap ka. Si Jason naman ay sinamaan ng tingin si Vince. Kahit anong sabihin mo, hindi mo maitatago ang totoong katotohanan, sagot niya na may kasamang mahinang ungol. Kahit ngayon, sinisira mo pa rin ang reputasyon ng God of War. Iniinsulto mo ang Knights Templar at ang Empire. Kahit na ang batas ay naawa sa iyo, hindi ko gagawin iyon. Diretso ang ekspresyon ni Jason at galit na ikanaway ang kamay. Gawin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bingi ba kayong lahat? Patayin niyo siya ngayon din. Itinaas ni Jason ang sarili niyang baril bago muling hinayla ang gatilyo. Mag-ingat, young Master York. Ilang York's guards ang nakatayo sa harap ni Vince kaagad para protektahan siya. Kitang-kita ang mga butas ng bala sa buong katawan ng mga gwardya matapos ang palitan ng putok. Kahit na ganoon, buong lakas pa rin nilang pinoprotektahan si Vince. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Vince. Jason, bastard ka. Angal niya, gusto mo na ba talagang mamatay? Wala nang ibang gusto si Vince kundi ang wakasan ng buhay ni Jason, ngunit pinigilan siya ng isa sa kanyang mga bodyguard. Nasugatan ka, young Master York. Siya ang Diyos ng digmaan. Wala ka ng laban sa kanya ngayon. Umalis ka na dito. Kami ay kabilang sa mga York ng Hong Kong. Walang maglalakas loob na hawakan ka kapag umalis ka dito. Mayroon kang magandang kinabukasan. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang labanan ang baliw na iyon. Gusto lang ni Harvey na ipaglaban mo siya. Ang baliw na si Jason na iyon ay literal na papatayin ka para lamang mailigtas niya ang kanyang balat. Nagkibit-balikat si Harvey matapos marinig ang sinabi ng gwardya, na tila walang kinalaman sa kanya. Sa Hong Kong at Las Vegas, kahit isang lalaking tulad ni Harvey ay hindi makakagawa ng aksyon laban kay Vince sa publiko. Kung gagawin niya, ito ay laban sa buong York sa Hong Kong. Hindi yun nakatakot kay Harvey. Gayunpaman, kailangan niyang tingnan ang mas malaking larawan para sa kapakanan ni Marcel, Selena, Queenie at lahat ng nasa ilalim niya. Pero kung si Jason ang pumatay kay Vince, wala itong kinalaman sa kanya. Ganunpaman, ni-record pa rin ni Harvey ang lahat. Mayroon siyang matibay na ebidensya na pinanagutan ni Jason si Vince sa kasalukuyang gulo. Ang pangit ng mukha ni Vince. Alam niyang naghukay siya ng libingan para sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Harvey ang pagkakataon para patumbahin siya. Hindi niya akalain na aawayin din siya ni Jason. Galit na ikanaway ni Vince ang kanyang mga kamay at naglakad palayo. Agad na hinatak ng bodyguard niya ang gatilyo kay Jason. Bang, bang, bang. Mabilis na hinayla ni Jason ang isa sa kanyang mga kampon sa kanyang harapan habang siya ay binaril. Napahiyaw sa sakit ang nasasakupan habang tinutusok ng bala ang kanyang balat, tumalsik ang kanyang dugo kung saan-saan. Kasabay nito, si Jason ay sumugod at sumigaw, sabay-sabay kayo. Kailangang mamatay si Vince kahit anong mangyari. Bang, bang, bang. Isang malaking away ang sumiklab. Galit na tinitigan ni Vince si Jason at tinakpan ang sugat nito bago tumalon sa bintana. Nang tumalon si Vince ay hinahabol na siya ng mga Templar. Ang mga gwardya ay nawasak sa isang iglap, dahil ang Knights Templar ay may mas maraming armas kaysa sa kanila. Ginamit ng mga tagapag-alaga ang lahat ng kanilang lakas upang pigilan ang kanilang mga kaaway para bigyan ng sapat na oras si Vince para makatakas. Tumayo si Yona mula sa karamihan at sinulyapan si Harvey, naghihintay sa kanyang utos na ibaba si Vince. Umiling si Harvey, hanggat wala silang ginagawa, nanalo na sila. Masama kung gumawa sila ng isang bagay na hindi makatwiran. Sa ngayon, kailangan lang nilang manood ng palabas ng tahimik. Vroom! Maririnig mula sa labas ang tunog ng umiikot na makina. Sumakay si Vince sa kanyang sasakyan matapos tumakas mula sa Mordo Casino Palace. Jason, Harvey, tatandaan ko ito. Maaga o huli, sasagutin ko ang mga puntos sa inyo. Narinig ang killing intent mula sa galit na tono ni Vince. Nagkibit-balikat lang si Harvey na mukhang inosente.
Wala akong ginawa sa iyo, young Master York. Bawat utang ay may utang. Kung may gagawin ka sa akin dahil dito, kailangan kong gawin ang mga kinakailangang pag-iingat upang ipagtanggol ang aking sarili. Halos lumabas ang dugo sa bibig ni Vince matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya akalain na ganito kawalang hiya ang sasabihin ni Harvey. Si Harvey ang nag-udyok kay Jason, pero hindi pa rin siya umaamin. Sa tingin mo makakatakbo ka, bastard? Nagbago ang ekspresyon ni Jason. Alam niyang malalagay siya sa malaking problema kung makakawala si Vince, kahit na walang ginawa si Harvey tungkol dito. Binaliwala niya ng buo ang mga gwardya ng York at sumugod sa bintana, kasama ang natitirang Knights Templar. Hinatak nila ang gatilyo ng walang pagsisisi. Bang, bang, bang. Ang mga bala na lumilipad kung saan-saan. Sayang ang kotse ni Vince matagal nang nawala. Bukod sa pagkamot sa ibabaw ng sasakyan ni Vince, hindi nagawa ni Jason ang anumang makabuluhang bagay. Pagkaraan ng ilang segundo, lumiko ang sasakyan sa isang kanto at dumausdas sa isang eskinita bago tuluyang nawala sa paningin ni Jason. Malas. Parang yelo ang mukha ni Jason. Galit na sumenyas siya sa mga tauhan niya. Halika, susundan natin si Vince, sumisigaw siya. Kung hindi siya mamatay ngayong gabi, mamamatay ako. Pagkatapos ay pinalipad ni Jason ang natitirang bantay ng York sa isang sipa bago pinalabas ang Knights Templar sa eksena. Ang paghabol kay Vince ay isang bagay na ganap, ngunit kung si Jason ay namamahala upang makatakas sa lahat ng gulo na ito siya ay nasa isang magandang lugar. Ngunit bago pa siya makaalis, kinaway na ni Harvey ang kanyang kamay at tinutok ng mga elite ng Dragon Palace ang kanilang mga baril kay Jason, na epektibong humarang sa daanan ni Jason. Nagbago ulit ang ekspresyon ni Jason. Anong ibig sabihin nito, Harvey? Ungol niya, pinalo mo ako kay Vince. Bakit ka nakaharang sa daraanan ko ngayon? Sinusundan ko siya. Anong gusto mo? Babalik ka ba sa sinabi mo? Tumawa si Harvey. Sobra ka. Marami kang taong nasa ilalim mo. Hayaan na lang silang habulin si Vince. Tungkol sa iyo, natatakot ako na kailangan mong manatili dito bilang isang hostage. Kung makatakas ka, magdurusa ako ng lubos na kawalan. Ang munting ngiti ni Harvey ay sapat na para lumubog ang puso ni Jason. Hindi niya akalain na magiging ganoon kakalkulado si Harvey nang mapagtantong tumatakas siya. Ang ekspresyon ng gulat ni Jason ay napalitan ng galit. Dapat malaman ninyong lahat na ang mga compound ko ay hindi kapantay ni Vince. Sumirit siya. Maliban na lang kung ako mismo ang maghahabol, wala silang pagkakataong makuha si Vince. Nagkibit balikat lang si Harvey. Wala iyon sa aking negosyo. Sinabi ko na sa iyo. Kung kaya mong patayin ang sinumpaang kapatid mo, pakakawalan na kita. Dahil naubusan ka na ng paraan para harapin siya, hindi magiging madali para sa iyo na makaalis dito nang hindi nasaktan. Maaari kang mag-set up ng isang ambush sa iyong mga tao, o maaari kang magpatawag ng mas maraming tao. Kung may magagawa ka, hindi kita pipigilan. Isa lang ang mahuhuli, bawal kang lumabas sa bulwagan na ito. Kung gagawin mo, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Huwag mo ring subukan ang isang bagay na katangahan sa harap ko. Ganoon ba? Malamig na itinutok ni Jason ang kanyang baril kay Harvey, na mukhang walang pakialam at walang pakialam. Maya-maya pa, walang choice si Jason kundi gawin ito. Mayroong hindi bababa sa 20 iba pang mga baril na nakatutok sa kanyang ulo pagkatapos niyang itaas ang kanyang baril. Kung gagawin niya ang isang bagay na hindi niya dapat, mapupuno ng mga butas ang kanyang katawan. Kahit na ang isang war god na tulad niya ay hindi kayang kumuha ng napakaraming baril na nakatutok. Bukod dito, masyado na niyang ginamit ang kanyang light hypnosis dati. Sa sandaling ito, hindi man lang niya mailabas ang 50% ng kanyang lakas. Tapos na ako. Pumasok sa isip ni Jason ang ideyang iyon. Alam niyang natalo siya. Malakas siyang bumalik sa Hong Kong. Ngunit sa isang maling galaw, nawala sa kanya ang lahat. Lubos siyang natalo, hanggang sa puntong wala na siyang pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay. Pinaglalaroan ni Harvey ang isip ng lahat.
Sinusuportahan siya ni Jason, at ng mga York ng Hong Kong, gayunpaman, lubos siyang napag-aakalang sila ang kanyang pinakamasamang kaaway. Matapos kumalma ng kaunti, napagtanto ni Jason na naubusan na siya ng mga pagpipilian. Ang tanging bagay na maaari niyang asahan na mangyari ay ang lumitaw ang mataas at makapangyarihang ika-4 na prinsesa ng imperyo. Pero kaya ba niyang labanan ang isang tulad ni Harvey? Hindi na tumitig, lumubog ang puso ni Jason. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumantong hininga si Jason at ibinato ang baril sa lupa bago itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Kung minsan, kahit na ang pinakamabuting plano ay naliligaw. Alas 10 ng gabi, nakaalis na ang lahat ng bisita. Gayunpaman, maliwanag pa rin ang mga ilaw sa buong Las Vegas. Nakaupo si Harvey sa pinakamataas na terrace ng Mordo Casino Palace. Humigop siya ng kanyang kape para manatiling gising habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa gabi. Umupo sa tabi niya sina Queenie at Yona. Ang isa ay isang dilag na may pusong kasing lamig ng yelo, at ang isa ay may anting-anting ng isang reyna. Hindi napigilan ni Harvey na maging gwapo ang kanyang sarili. Hindi katakataka na maraming tao ang gustong magpakasawa sa gayong kahalayan. Sir York. Mabilis na tumakbo pa punta sa kanya si Edwin sa sandaling ito. Magalang niyang inilagay ang crystal badge sa mesa at sinabing, "Si Roger Judy ay nag-aayos ng mga gamit sa ibaba. Hiniling niya sa akin na ibigay ko muna ang badge sa iyo." Ayon sa kanya, ang Mordo Casino Palace ay nasa ilalim na ng iyong pangalan mula ngayon. Tungkol kay Jason, inayos ko na ang mga tauhan ko na bantayan ang basement floor kung saan siya nakakulong. Walang makakalapit sa kanya, hindi rin siya makakaalis doon. Pero Sir York, bakit hindi natin siya patayin ngayon? Isa siyang troublemaker. Paano kung dumating ang imperyo para sa kanya? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2935. Walang nagmamadali. Hindi tayo ang gustong patayin siya. This is Vince, cool na sagot ni Harvey. Kung ganoon nga ang kaso, bakit natin siya pasiyahan sa simula pa lang? At saka, masarap gamitin si Jason para labanan siya. Kumunot ang noo ni Edwin. Ngunit ang taong iyon ay mahirap basagin. Pagkatapos niyang makulong ay pinagtawanan niya kami sa kanyang sarili sa buong oras, na sinasabi na wala kaming magagawa sa kanya at hahayaan namin siya sa parehong paraan na ikinulong namin siya. Kung hindi dahil sa iyo, Sir York, may magpapahirap sa kanya ngayon. Iyan ang Diyos ng digmaan. Sa tingin mo ba ay gagana sa kanya ang pagpapahirap? Tanong niya, kahit na napigilan natin ang kanyang galit sa ngayon, baka hindi sinasadyang patalasin natin ang kanyang kalooban. Napabuntong hininga si Queenie. I have to admit, ang lalaking iyon ay isang ganap na siraulo. Iyon ay sinabi, siya ay lubos na kahanga-hanga upang sabihin ang hindi bababasa. Hindi magiging mahirap na patayin siya, ngunit halos imposible kung gusto natin siyang sumuko. Baka may ibang paraan. Ngumiti si Harvey bago iwinagayway ang kanyang kamay, sinenyasan si Edwin na yumuko para mabulong niya sa tenga ng huli. Natigilan si Edwin, saka tuloy-tuloy na tumanggo bago tumakbo. Ano ang sinabi mo kay Edwin na gawin, Sir York? Curious naman si Yona. Sa tingin ko kahit na ang Dragon Palace ay hindi maaaring sirain ang kalooban ni Jason. Minsan, ang pinakasimpleng mga plano ay ang pinaka-epektibo. Ngumiti siya. Siyempre, kailangan nating maghintay ng ilang araw para makita kung talagang gumagana. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito ngayon, baka magalit lang ako sa kanya. Dinampot ni Harvey ang kanyang tasa bago sumulyap kay Queenie. Ipagdiwang natin ang pagtatapos ng iyong nakaraang pakikipag-ugnayan. Sabi nga, hindi hahayaan ni Vince na mag-slide lang ito ng madali. Nakaranas siya ng matinding pagkatalo ngayong gabi. Hindi magagamit ng mga York sa Hong Kong ang insidenteng iyon laban sa akin. Kahit na, hindi ito pababayaan ni Vince. Marahil sa mga susunod na araw, maaari nating labanan ang lahat. Napangiti si Queenie.
Nakatanggap ako ng balita na nagsasabing pumunta si Vince sa lumang bahay ng pamilya York. Nagtaas ng kilay si Harvey at curious na tinignan si Queenie. Pumunta ba siya roon para manalangin para sa Diyos o ano? Mukhang ganon. Mukhang walang pakialam si Queenie. Ang isang bagay na pinapahalagahan ni Lola York ay ang kanyang maliit na apo, si Vince. Malamang hindi siya uupo pagkatapos mabaril si Vince. Baka may malaking problema ka, Harvey. Kumunot ang noo ni Queenie. Nagawa ni Harvey na pag-awayin sina Vince at Jason laban sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lahat ng problemang ito. Nagawa niyang sirain ang mga pagkakataon ng mayayamang pamilya ng Hong Kong at Las Vegas na kumapit sa imperyo. Gayunpaman, ang kanyang plano ay malalagay sa panganib ang kanyang sariling buhay. Sa mga mata ni Queenie, hindi magiging masyadong problema kung tatapusin ni Harvey ang buhay ni Vince noon at doon. Binigyan niya ng nalilitong tingin si Harvey bago siya tinanong tungkol sa sitwasyon. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit hindi ko hinawakan si Vince, nagsimulang magpaliwanag si Harvey. Number 1. Kahit lagi kaming nagkaaway ni Vince, hindi kami madalas nagkikita. Kung gagawa ako ng aksyon laban sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay, bibigyan ko ang aking sarili ng masamang pangalan kahit na umalis siya ng hindi nasaktan. Kung iyon ang kaso, mahihirapan tayong ipagpatuloy ang ating plano. Number 2. Sinabi ko na palayain ko si Jason pagkatapos niyang patayin si Vince, ngunit iyon ay isang pananalita lamang. Ang taong nag-o-orchestra ng lahat ng ito ay si Jason. O dapat kong sabihin, ang Empire. Naiintindihan mo ba? Habang pinag-iisipan ni Queenie at Yona ang sitwasyon. Sa loob ng tindahan ng bulaklak ng Victoria Harbor. Tanggalin. Dahan-daang inalis ni Lexi ang bala na tumama sa likod ni Vince. Maingat niyang tinahi ang mga sugat niya bago nilagyan ng all-cure medicine na ginawa niya. Tumutulo ang malamig na pawis sa ulo ni Vince, ngunit ang galit sa kanyang puso ay nagpatigil sa kanya sa pagsinghot. Tumirik ang mga mata niya sa galit. Yung anak sa labas. How dare he? Ibinalik niya si Jason laban sa iyo. Wala ba sa isip niya iyon? Ibinagsak ni Cory ang laptop sa lupa, itinulak ito sa harap ni Vince. Makikita sa screen ang footage ni Vince na hinahabol. Baliw ba si Jason? Hindi ba niya naiintindihan kung sino ang mga kakampi niya? Hindi ako makapaniwalang nilabanan kanya dahil lang kay Harvey. Sa tingin ba niya hindi natin siya papatayin dahil suportado siya ng Empire? Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Cory habang galit na sumisigaw. Nag-aalala siya tungkol sa pinsalan ni Vince, ngunit sa parehong oras, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Si Jason ay natalo ni Harvey. Pagkatapos ng deal, tiyak na matatanggal ang engagement ni Jason kay Queenie. Si Vince ay nasugatan ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Hindi lang si Vince, ang reputasyon ng buong pamilyang York ay nasira ng gusto dito. Hindi lamang nabigo si Vince na makuha ang gusto niya mula sa makapangyarihang pagbabalik ni Jason, ngunit sinaktan niya ang kanyang sarili sa proseso. Higit sa lahat, hindi ginalaw ni Harvey at Queenie si Vince. Dahil may tulong sila ni Marcel, hinding-hindi makakaganti si Vince sa kanila sa publiko. Maging si Cory, na itinuturing ang kanyang sarili na napakatalino, ay nanginginig sa galit. Bahagyang nagngangalit si Vince, hindi umiimik. Dahil sa hindi mapigil ang sakit at galit ay nawalan siya ng malay. Kaya lang, wala siya sa mood na makipag-usap. Huwag kang magalit, kuya. Bahagyang may pananagutan si Vince sa nangyari, ngunit hindi niya alam na gagawin ito ni Harvey Bastard. Sabi ni Lexi pagkatapos tumingin sa nagngangalit na si Cory. Ibig sabihin, hindi pa tayo talo. O sa halip, sa lahat, tila natalo tayo. Magagamit pa rin natin ang ibang tao para sa ating maruming gawain. Kumunot ang noo ni Cory. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong niya. Tumawa si Lexi. Sinusubukan ng babae at ni Harvey na gamitin ang Empire para sa kanyang kalamangan. Bakit hindi natin gawin ang pareho? Hanggat hindi papatayin ng mga bastard na iyon si Jason, hinding-hindi tayo mabibigo.
Naglakbay ang tingin ni Lexi sa mataong kalye ng Victoria Harbor at dumaong sa isang tahimik na garden villa sa tabi ng dagat. Kalahating oras ang nakalipas, binisita ni Lord York si Lola York dahil masama ang pakiramdam niya. Si Lady Judd ay nagkaroon ng napakasamang relasyon kay Lola York, kaya malinaw na hindi siya susunod. Nasa loob siya ng garden villa ngayon. Kung alam ng ikaapat na prinsesa na ang taong sumusuporta sa kidnapper ng kanyang asawa ay nag-iisa. Well, hindi natin makokontrol ang susunod na mangyayari. Natigilan si Cory. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bigla niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Lexi. Samantala, maingat na ginawa ni na Cory at Lexi ang kanilang plano. Sa malamig na hangin ng Hong Kong, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa harap ng isang dimlilit garden villa. Dahil sa hangin at ulan, medyo naging maluwag sa mga tuntunin ng seguridad ang mabigat na pinagkukutaan na lugar. Sa loob ng main building, kakaunti lang ang makikitang tambay. Ito ang piling tagapag-alaga ng garden villa. Matapos madala ni Marcel ang karamihan sa mga gwardya, wala nang masyadong tao sa gusali. Isang magkahalong lahi na lalaki na naka-night uniform ang lumitaw mula sa mga anino. Ang baril sa kanyang kamay ay nilagyan ng silencer. Habang naglalakad siya, lihim niyang winasak ang lahat ng surveillance camera sa daan. Kasabay nito, sinuyod niya ang villa upang matiyak na walang maraming bantay sa paligid. Tapos, nagpadala siya ng signal. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang ilang lalaking nakauniporme ng kabalyero na may mga espada sa kanilang mga kamay. Naglakad sila papasok sa pangunahing gusali na may nagbabantang mga hakbang. Napakagaan ng kanilang mga galaw. Hindi sila nakagawa ng kahit isang tunog. Kumilos kayo. Matapos makumpirma na malinaw na ang sitwasyon, nagbigay ng utos ang nangungunang kabalyero. Malamig ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang personal na kabalyero ng ikaapat na prinsesa, si Rozak. Noong nakaraan, siya ay hinirang na deputy commander ng Knights Templar pagkatapos gumawa ng magagandang tagumpay sa larangan ng digmaang Euro-American. Gayunpaman, ganap umano siyang kinilabutan sa head coach at hindi na hinasa ang kanyang kakayahan pagkatapos ng pagkatalong iyon. Pagkatapos magretiro, hiniling sa kanya na maging pribadong kabalyero ng ikaapat na prinsesa. Sa sandaling ito, hindi siya mukhang mahina. Sa kabaligtaran, siya ay puno ng lakas. Sa kanyang mga mata, may pag-asa na siya ay muling mabuhay sa internasyonal na metropolis na ito. Kung ang Hong Kong ay tinapakan sa ilalim ng kanyang mga paa, maaari siyang makaalis sa anino ng lalaking iyon. Matapos dumungaw sa main building, ikinaway ni Rozak ang kanyang kamay na may malamig na ekspresyon. Manatili sa plano. Ibagsak si Selina at gamitin siya bilang hostage. Ipagpapalit natin si Young Master Leo para sa kanya. Oo, tumango ang mga Knight Templar sa paligid niya. Si Jason ang pinuno nila, ang Alpha Wolf. Kung wala siya, ang Knights Templar ay mapapahamak na maging cannon fodder. Kaya, ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para mabawi si Jason. Ang mga anino ay gumagala sa ilalim ng madilim na ilaw sa ulan. Sinipa ang pinto ng pangunahing gusali, at nagmamadaling pumasok ang mga kabalyero. Ilan sa kanila ay naglabas ng kanilang mga baril, handang barilin ng sinumang gwardya na maaaring lumitaw. Nang pumasok si Rozak sa sala kasama ang kanyang mga subordinate, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita si Selina na nagbabasa ng libro sa sofa. Hindi nagmumuni-muni si Selina, at hindi rin siya nagulat sa nakita. Tanging hindi maipaliwanag na katahimikan at katahimikan ang naramdaman sa kanya. Pinindot niya ang laptop niya habang paminsan-minsan ay nakakunot ang noo niya na para bang may problema siya. Walang balak si Selina na tingnan si Rozak at ang iba na nakatayo sa harapan niya. Selina. Medyo natigilan si Rozak. May nangyaring mali. Isang pakiramdam ng panganib ang sumilay sa kanyang isipan, dahilan upang bahagyang pumikit ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, wala nang babalikan noon. Bahagyang nagngangalit si Rozak at inutusan ang kanyang mga tauhan, ibaba mo si Selina. Nang malapit ng kumilos ang mga kabalyero,
Lumitaw sa bawat sulok ng silid ang mga elite ng lungmen na nakasuot ng itim. Inalis na ng mga elite ang kanilang mga baril ang mga safety lock noon. Nagliwanag ang mga pulang tuldok sa kay Rozak at sa kanyang mga tauhan bago nila napagtanto ang nangyayari. Hindi bababa sa 4 na tuldok ang makikita sa bawat kabalyero. Ang mga mabangis na kabalyero ay takot na takot, hindi sila nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Alam na alam nila kung ano ang pulang tuldok. Kung gumawa sila ng isang bagay na katangahan, tiyak na mapapahamak sila sa sandaling may humila ng gatilyo. Gayunpaman, ang isa sa mga kabalyero ay hindi naniniwala na ang mga piling tao ng York ay talagang kikilos. Gamulong siya pa harap at sinunggaban si Selina, handang sunggaban siya ng buhay. Swoosh, swoosh, swoosh. Tahimik na pinaulanan ng hindi mabilang na mga bala ang kabalyero, makikita ang mga butas ng bala sa buong katawan niya. Nabasa ng malamig na pawis ang likod ni Rozak. Isang miyembro ng Knights Templar ang naging putik sa harap ng kanyang mga mata. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin na naging ganap na siksik sa lugar. Si Rozak at ang kanyang mga tauhan na nagbabalak na lumaban sa kanilang paraan ay hindi nagtagal ay napigarin. Kakabili ko lang din ng alpombra. Bahagyang ibinaba ni Selina ang kanyang laptop na malungkot. Sa kanya pinaningkitan ng mga mata si Rozak at ang mga tauhan niya. Kanina pa kita hinihintay. Hindi mo ba alam na ang pagpupuyat ay masama sa balat ko? Paano mo sasagutin kung sinisira mo ang tulog ko? Parang nakikipag-usap lang si Selina sa mga kapitbahay kaysa harapin ang taong gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, sapat na ang kanyang mga salita para mamanhid si Rozak at ang kanyang mga tauhan. Nataranta ang mga mata ni Rozak nang makita niya ang mga elite ng York na nakapalibot sa kanya. Mukhang minamaliit kita, Lady Jod. Hindi ko inasahan na si Lord York ay magiging maalalahanin at panatilihin ang kanyang pagbabantay sa paligid mo. Hindi ba siya natatakot na mapatay siya? Ang asawa ko ang pinuno ng pamilya. Mukha ba siyang mahina sa inyong lahat? Binigyan sila ni Selina ng isang maliit na ngiti. Bilang isa sa 5 nakatagong pamilya, marami kaming mga panlilinlang. Huwag kang mag-alala, kahit 10 beses akong makasamang lalaki dito, wala pa ring problema sa side ng asawa ko. Mga simpleng bagay lang ito. Hindi na kailangang mabigla. Talagang nakakatakot ang ekspresyon ni Rozak. Paano mo nalaman na pupunta kami dito? Kakakuha lang namin ng order. May nagtaksil ba sa atin? Ang ina po ng bansa ay kainahinala, okay. Tiningnan siya ni Rozak nang may mapang asar na tingin, na para bang nakalimutan niyang may halong lahi siya. Sagot ni Selina na may hindi interesadong ekspresyon. Wala akong interes na kumuha ng isang tulad mo. Inihanda lang namin ang napakaraming lalaki dahil alam namin kung ano ang iyong ginagawa. Tuldok. O sa halip, si Harvey ang nakakita na darating ito. Pagkatapos niyang pabagsakin si Jason, sinabi niya na ang Empire ay kikilos kaagad pagkatapos. Ang pinakamagandang plano nila ay gamitin ako bilang bargaining chip. Lahat ng konektado kay Harvey ay nasa Las Vegas ngayon. Ako lang ang weak point niya ngayon. Iyon ay isang mahinang punto upang akitin ka. Ganyan ka talaga kamatalino, Vince. Sa sandaling mawala ang iyong kalamangan, darating ka para sa pain na ito tulad ng isang grupo ng mga walang utak na tanga. Aaminin ko, kahit na ang inyong pang-4 na prinsesa na babae ay isang outcast, siya ay napakalupit pa rin. Nang marinig niya ang balita na nawala sa kanya si Jason, hindi siya nag-atubiling maglunsad ng pag-atake. Sayang, inawi niya si Harvey. Nakaramdam ng paghanga si Selina kay Harvey nang magsalita ito tungkol sa kanya. Natural, lalo siyang nasiyahan sa kanyang magiging manugang. Ang mukha ni Rozak ay naging kakilakilabot matapos marinig ang mga salita ni Selina. Kalahating oras lang ang nakalilipas na kumilos siya. Ang lahat ay napagpasyahan sa lugar. Malinaw na ito ay isang kumpas ng henyo, ngunit nagawa ni Harvey na makita ang buong plano. Naglagay pa ng bitag ang lalaking iyon para lang kay Rozak. Isang bakas ng takot ang bumalot sa dibdib ni Rozak, ang parehong takot na naramdaman niya sa larangan ng digmaang Euro-American.
Takot na takot si Rozak sa sinaunang silangang bansa, ni hindi niya mahawakan ang kanyang sandata. Ihulog mo ang iyong sandata, mahinahong sabi ni Selena. Tumatanda na ako, hindi ako mahilig pumatay. Ang sabi, hindi ibig sabihin na hindi ako papatay. Kung tutusin, nandito ka para tapusin ang buhay ko. Kung gusto mo talagang kalabanin ako, wala akong pakialam na magbuhos pa ng dugo. At masira ang carpet. Matapos marinig ang mga salita ni Selena, itinaas ng ilan sa mga elite ng York ang kanilang mga baril at itinutok sila kay Rozak at sa kanyang mga tauhan. Handa silang pumatay. Ang pangit ng mukha ni Rozak. Alam niyang tapos na siya. Ngunit bilang pagmamalaki ng inapo ng Country H sa The Empire, hindi siya maaaring sumuko ng hindi lumaban. Bang! Gayunpaman, ikanaway ni Selena ang kanyang kamay, hindi nagbigay ng maraming oras kay Rozak para mag-isip. Ilang mga elite ang humila ng gatilyo, pinatay ang dalawang kabalyero na nagbabalak na lumaban sa kanilang paraan. Susuko kami, naningkit ang mga mata ni Rozak sa gulat. Sa wakas, bumagsak siya at pinaluhod ang kanyang mga tuhod sa lupa bilang pagsuko. Ngumiti si Selena bago kinuha ang phone niya. Lahat sila ay sa iyo. Ipapadala ko kaagad sila sa Las Vegas. Ayos lang iyon. Tretuhin mo na lang sila bilang doti ng aking anak. Walang imik si Harvey na nasa kabilang linya. Pina-hostage niya ako bilang doti. Hindi ko ba kayang kunin? Matapos hayaan si Edwin na kunin ang Mordus Casino Palace, hindi nagtagal ay nakatulog si Harvey. Sanay na siya sa ganitong klase ng hands-off approach ngayon. Bilang karagdagan, matatag siyang naniniwala na ang Mordo Casino Palace ay uunlad sa ilalim ng kontrol ni Edwin. Kinaumagahan, mag-aalmusal pa lang si Harvey sa garden ng kasino ng palasyo nang sumambulat ang ilang Rolls Royces na may mga plaka mula sa embahada. Agad na bumaba sa kotse ang malaking bilang ng mga kabalyero. Lumabas mula sa sasakyan sa gitna ang bossy na pang-apat na prinsesa. Nakasuot siya ng alahas mula ulo hanggang paa. Isang korona ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang ulo, nakikita siya sa nakasisilaw na imahe. Kitang-kita ang elite aura niya. Sinipa niya ang dalawang malalaking aso na nakaupo sa pasukan bago marahas na nagmarcha papunta sa hardin kasama ang kanyang mga kabalyero. Sa kasalukuyan, ang ikaapat na prinsesa ay tila hindi mula sa maharlikang pamilya. Sa halip, mukha siyang balo na galit sa pagkawala ng kanyang asawa. Pinandilatan niya si Harvey at malamig na napabulalas, "I'm giving you 1 minute. Palayain ang aking mga tauhan at si Rozak at ang kanyang mga tauhan." Kabanata 2940. Lumuhod ka at magmakaawa para dito, sagot ni Harvey, na tahimik. Kung gagawin mo, bibigyan kita ng pagkakataong iligtas sila. Lumuhod. Magmakaawa. Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Maging sina Fabian, Morgan, at ang iba pa, na nag-aalmusal kasama si Harvey, ay hindi napigilan ang pagkalaglag ng kanilang mga panga. Ano ang nangyayari? Kakasabi lang ba niya na gusto niyang lumuhod ang ikaapat na prinsesa? Sa mahabang panahon, ang imperyo ang pinakamalakas na bansa sa kanilang lahat. Kahit na ang ikaapat na nasa linya sa trono ay maaaring walang pagkakataon na maupo sa trono, ang kanyang katayuan ay napakalakas pa rin. Kapag ang ikaapat na prinsesa ay naglakbay sa ngalan ng imperyo, ituturing pa rin siyang parang pinuno ng isang bansa. Ang mga mamamayan at maging ang mga maharlika ay magbibigay galang sa kanya. Isusulat pa nga ng ilan ang buong buwan ng pagsasalita ng maaga, para lang makapaglabas ng ilang salita sa harap nito. Lahat ay matatakot na masaktan ang ikaapat na prinsesa at ang imperyo. Gayunpaman, hiniling siya ni Harvey na lumuhod at humingi ng tawad. Hindi na ito hamon, ito ay ganap na walang galang sa imperyo. Maraming bagay ang naranasan ng ikaapat na prinsesa, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. May paraan siya sa pakikitungo kay Harvey, gaano man ang ugali ni Harvey. Pero hindi niya akalain na papaluhurin siya. Ang pagtawag sa kanya ng baliw ay isang maliit na pahayag. Anong sinabi mo, Harvey?
Ang pang-apat na prinsesa ay tumili sa mataas na boses. Sabi ko lumuhad ka at humingi ng tawad. Binabaan ito ni Harvey sa isang kalmado at hindi nababagabag na tingin. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Kung hindi, huwag mong ipapakita ang iyong mukha dito. Bumalik ka kapag maayos ka na sa iyong pagtatagalog. Ang ika-4 na anak na babae ay sumabog sa galit sa pagmamataas ni Harvey. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Harvey York? Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad? Ha? Sino ka sa tingin mo? May sasabihin ako sa'yo. Maliban sa reyna ng Imperial, kahit ang panganay na prinsesa ay walang karapatang tanungin iyon sa akin. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, pagkatapos ay mas mahusay mong palayain ang aking mga lalaki at lahat. Kung hindi, sasalakayin kita hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Ito ay magiging isang diplomatikong insidente sa madaling panahon. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang napakalaking gulo. Kung hindi ito teritoryo ni Harvey, naglagay na siya ng bala sa kanyang ulo. Kailan ba ang isang tao ay walang karapatang magpakitang gilas sa harapan ko? Dapat may death wish siya. So paano kung lumuhad ka? Nanatiling walang emosyon at malamig si Harvey. Ang lahat ng lupain dito ay pag-aari ng hari. Dahil nasa teritoryo ka namin, mas mabuting maglaro ka sa aming mga patakaran. Kung mali ka, kailangan mong aminin. Kung gagawin mo, magkakaroon ka ng pagkakataon na mapatawad. Hayaan mo akong makita ang iyong sinseridad. Pagkatapos, pag-isipan kong palayain ka. Malamang hahayaan ko ang mga tauhan mo pagkatapos nito. Huwag kang pumunta dito para mag-demand ng bossy look mo. Sa tingin mo mayroon kang mga espesyal na karapatan dahil ikaw ay isang dayuhan. Wika ni Harvey sa malamig na tono. Sorry, pero wala kang halaga sa akin dito. Walang magbabago, kahit na dalhin mo ang Imperial Queen. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Mag-uusap lang tayo pagkatapos nito. Kung gusto mong magsalita, gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, umalis ka sa paningin ko. Sapat na ang mga masasakit na salita ni Harvey para manginig ang ika-4 na prinsesa. Natural, namumula na siya sa galit.